Nang makitang malapit ng inumin ng asawa ng presidente ang isang mangkok ng sopas na may matinding lason. Ang babaeng family doctor ay mabilis na iniunat ang kanyang daliri para lihim na magbigay ng senadorya sa eksenang ito. Agad na pinaalala nito sa asawa ng presidente ang mga pangyayari noong bata pa siya noong panahong iyon, habang umiinom ng gatas ang kanyang kapatid. Hindi sinasadyang napaso ang kanyang kamay, ang kanyang ate ang nagturo sa kanya ng isang paraan para hindi na maramdaman ang paso. Gamit ang tatlong daliri ng kabilang kamay, pisilin ng mahigpit, at hindi mo na mararamdaman ang paso. Ate, hindi na nga mainit at sa sandaling ito, habang pinapanood ng asawa ng presidente ang kilos ng family doctor. Napakapamilyar nito, kaya't ang nawalan ng alaala ay agad na napagtanto na ang babaeng nasa harap niya ay malamang na kanyang kapatid. At sa katunayan, iyon nga ang totoo. 12 taon na ang nakalipas, ang presidente na si Gunanan. Para kami ng kumpanya ng mga magulang ng dalawang babae, sa harap pa mismo ng magkapatid. Walang awang pinatay ang kanilang mga magulang ang ate, sa kabila ng panganib sa kanyang buhay. Mahigpit na niyakap ang hita ng pumatay, na nagbigay ng pagkakataon sa kanyang kapatid na makatakas. Lumipas ang 12 taon, hindi kailanman nakalimutan ng kapatid ang galit mula sa nakaraan. Kaya't pagkatapos magtapos sa isang medical university sa ibang bansa, nagbago siya ng anyo. Para pagbayarin si Presidente Gunanan sa kanyang mga kasalanan, at ang asawa ni Gunanan ay may amnesia. At nangangailangan ng isang family doctor, kaya't ang babae, na may paghihiganti sa puso, ay nag-apply para sa posisyon. Ngunit hindi madaling kalabanin itong si Gunanan. Napakaingat niya sa pagsusuri sa mga family doctor. Una, pinainom niya ang tatlong aplikante ng isang tasang tsaa na may lason. Naglagay siya ng iba't ibang halamang gamot sa mesa. Sinabi niya sa kanila na isa lamang sa mga iyon ang lunas ang makapipili ng tama ay hindi lang mabubuhay. Makakapasa rin sa pagsusulit, ngunit kung hindi makapili, kamatayan lang ang kahahantungan. Ang dalawang iba pang aplikante ay walang tunay na kaalaman. Ginamit lang nila ang pagkakataong ito para maging asawa ng presidente. Isang babae ang namatay dahil hindi niya napili ang tamang gamot. Ang isa naman ay sinubukang patayin si Gunanan para mabuhay. Ngunit agad siyang nakita ng mga gwardya at binugbog hanggang mamatay. Ngayon, ang babae na lamang ang natitirang aplikante. Inakala ni Gunanan na tulad siya ng naunang dalawa, walang tunay na kakayahan. Gusto lang niyang mapalapit sa kanya para maging asawa ng presidente, ngunit hindi niya inaasahan na ang babae ay walang pag-aalinlangan. Pumili ng isang halamang gamot na Chino at kinain ito. Ang tubig na ito ay may kasamang uhuwa. May lason nito. Ang fuzzy na kinain ko kanina ay may matinding lason din. Ngunit kapag pinagsama ang dalawa, ito ay lason laban sa lason. Ang perpektong sagot ng babae ay labis na ikinasiya ni Gunanan, dagdag pa ang perpektong katawan at itsura ng babae. Mabilis siyang tinanggap ni Gunanan, ngunit kinabukasan, ipinakita ni Gunanan ang kanyang tunay na kulay bilang lalaki. Habang naghahalo ng gamot ang babae, pinagnasahan niya ito. Nang makita ito ng babae, gusto sana niyang tumanggi, ngunit nang maalala niya ang kanyang paghihiganti, pinili niyang sumunod. Pagkatapos, nagpunta sila sa kwarto at sa pagkakataong ito, ang babae ang nagkusa. Binalak niyang turukan ng gamot si Gunanan habang hindi ito nakahanda, ngunit sa kritikal na sandali, dumating ang asawa ni Gunanan. "Nandyan ka ba sa loob?" Natakot ang babae at mabilis na nagtago sa ilalim ng kama. At nang pumasok ang asawa ng presidente, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Dahil si Gunanan ay isang taong may disiplina sa buhay. Kaya imposibleng maging ganito kagulo ang kanyang kama. Kaya, para tingnan kung may ibang babae sa kwarto, sinadya ng asawa na ihulog ang gamot sa sahig. At habang dinadampot ang gamot, sumilip siya sa ilalim ng kama, ngunit wala siyang nakita. Ang hindi niya alam, ang babae ay nakatago na sa likod ng pinto. Natatakot si Gunanan na matuklasan ang babae. Mabilis niyang ay nalalayan ng kanyang asawa, binalak na dalhin ito sa sala para magpahinga sa sandaling iyon. Ang peklat sa braso ng asawa ng presidente ay nakakuha ng atensyon ng babae. Ang peklat na ito, "Bunso, tumakbo ka." Dahil dito, hindi niya napigil ang sumigaw ng ate. Kasabay nito, narinig din ng ate ang boses ng babae. Nang makitang hindi na makapagtago, lumabas na lang ang babae sa harap nilang dalawa. At dahil may amnesia ang ate, hindi niya pinaghihinalaan na kapatid niya ang babae. Sa halip, itinuring niya itong pangatlong tao na sumisira sa kanilang pagsasama, at binalak na bigyan ng leksyon ang babae nang makita ito ni Gunanan. Agad siyang nagpaliwanag na ang babae ay ang kinuha nilang family doctor. Ang dahilan kung bakit siya nasa kwarto kanina ay para pag-usapan ng gamot na ibibigay sa kanyang asawa. Pagkasabi nito, agad niyang tinawag ang mayordoma.
Pinakiusapan na ihatid ang kanyang asawa sa itaas para magpahinga ngunit ang hindi niya alam, ang biglaang pagsigaw ng babae kanina ay nakakuha na ng atensyon ni Guna na nagsimula siyang maghinala na ang babae ay maaaring kapatid ng kanyang asawa. Dahil kahit pinatay niya ang mga magulang ng babae noon, ang password ng safe ng ama at ang mana, ay hindi niya nakuha ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling maibalik ang alaala ng ate. Ay para makuha ang password ng safe ng ama ng babae. At kung ang babae ay tunay ngang kapatid ng kanyang asawa, kailangan siyang mamatay at bilang asawa ng ate. Madali niyang mamamana ang yaman ng ama ng babae una, inutusan niya ang kanyang tauhan. Nalihim na imbestigahan ang pagkatao ng babae pagkatapos ay binalak niyang ipahanda sa babae ang isang gamot na may lason para sa kanyang asawa. Para tingnan kung kaya niyang saktan ang sariling kapatid sa sandaling iyon. Napansin ng tauhan na may gumalaw sa notebook ni Gunanan lalo itong nagpatibay sa hinala ni Gunanan na may problema sa babae. Ginoo, pasukin ang privacy ng iba. Mukhang si Wanyan iyon pumunta ka sa kwarto ni Wanyan, kumuha ka ng isang hibla ng buhok at iPad na test kasama ng saginang. Sige. Kinaumagahan, nagdala si Gunanan ng isang lason. At inutusan ng babae na ihalo ang lason sa gamot na niluluto para sa kanyang asawa nang marinig ito ng babae, gusto sana niyang tumanggi. Ngunit natatakot siyang paghinalaan ni Gunanan, kaya sumunod na lang siya pagkatapos ay mabilis niyang dinala ito sa kanyang ate. Nang malapit na itong inumin ng kanyang ate, mabilis na inagaw ng babae ang mangkok at nilagyan ng asukal. Pagkatapos ay ibinigay ito sa kanyang ate, sabay senadorias gamit ang kanyang daliri na siya ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nagulat ang ate nang mapansin niyang ang kilos ng babae ay halos kapareho ng sa kanya. Hindi niya maiwasang maalala noong bata pa sila, nang napaso ang kanyang kapatid, siya ang nagturo sa kapatid ng parehong kilos. At hindi na nasaktan ng kanyang kapatid ngunit mabilis ding nawala ang hinala ng ate na kapatid niya ang babae. Dahil may amnesia siya, wala siyang maalala. Pagkatapos, sa pangungumbinsi ni Gunanan, binalak niyang inumin ang lason. Ngunit hindi niya alam na ang asukal na idinagdag ng babae sa gamot ay may epekto pagkainom pa lang ng ate. Isinuka niya itong lahat subalit si Gunanan, para malaman ang relasyon ng dalawa, ay hindi pa rin sumuko. Sunod niyang pinakuha ang babae ng isa pang mangkok ng sopas ngunit habang dinadala ito sa ate, nagatubili ang babae. Miss Wan, ayaw mo bang maagang mawala ang paghihirap ng aking asawa? Para mailigtas ang buhay ng kanyang ate, nagpa siya ang babae na isugal ang lahat walang anumang pag-aalinlangan. Diretso niyang itinapon ang gamot sa sahigang kumukulong sopas ay tumama sa paa ni Gunanan. Agad siyang napasigaw sa sakit at si Gunanan ay hindi na nag-abala pang parusahan ng babae. Mabilis siyang nagpunta sa ospital para ipatingin sa doktor ang kanyang pinsala ngunit hindi inaasahan ng babae at ng ate. Na ang doktor na ito ay tauhan din ni Gunanan nang makitang pasekreto ang pagsasalita ng doktor. Agad na pinaalis ni Gunanan ng babae at ang ate nang makumpirma ng doktor na nakaalis na sila. Agad siyang nagbunyag ng isang sekreto ang halamang gamot na Chino sa benda na ito ay may lason. Sa susunod, mag-iingat ako at saka, gusto kong malaman kung paano nilinis ni Ginoong Gu ang sugat. Anong ibig mong sabihin? Ang paa ay nasundot ng bubog. Hindi ginamitan ng alcohol o iodine para disimpektahin. Sa halip, pinahira ng toothpaste ang sugat. Dapat mong malaman na ang pagpapahid ng toothpaste sa sugat ay magiging sanhi ng hindi paghilom nito nang marinig ito, lalong naghinala si Gunanan sa babae. Dahil bago pumunta sa ospital, ang babae ang tumulong sa paggamot ng sugat. Kaya't agad niyang tinawagan ang kanyang tauhan at inutusan na dalhin ang babae at ang ate sa lugar kung saan pinatay ang kanilang mga magulang noong bata pa sila baka sakaling maibalik nito ang alaala ng kanyang asawa at saka maaari pa niyang malaman ang pagkatao ng family doctor na ito pagkatapos, ang babae at ang ate ay dinala ng mga mamamatay tao. Sa lugar kung saan brutal na pinaslang ang kanilang mga magulang si Gunanan naman ay nakaupo sa dilim at nakikipag-usap sa mamamatay tao gamit ang voice message. Inutusan niya ang mamamatay tao na hawakan ng ate at gayahin ang paraan ng pananakot sa kanya noon. Para tingnan kung maibabalik nito ang alaala ng ate ngunit kahit idinikit ng mamamatay tao ang kutsilyo sa leeg ng ate, wala pa ring epekto, wala pa ring maalala ang ate. At napagkamalan pa niyang ang kanyang kapatid ang gustong manakit kay Gunanan. Anong ginawa mo kay Nanen? Kung mamatay si Nanen, pananagutan mo ito sa akin ngunit alam ng babae na si Gunanan ay nagmamasid sa dilim. Para maiwasang mabuking ang plano, hindi pa rin siya nagpakilala sa kanyang ate. At nang hindi nakatingin ng mamamatay tao, mabilis siyang tumakas, ngunit nasugatan siya sa braso at natamba.
Nang makita ito, bahagyang naalala ng ate na ang babae ay kanyang kapatid. Kaya't mabilis siyang sumigaw na tumakas ang babae, ngunit inakala ng mamamatay tao na natakot lang ang ate. Kaya't sinabi niya kay Gunanan na hindi pa bumabalik ang alaala ng ate. Nang makatanggap ng maling impormasyon, nagalit si Gunanan. Niisip niya na baka hindi talaga kapatid ng kanyang asawa ang babae, kaya't napilitan siyang utusan ang kanyang mga tauhan na pansamantalang umalis. At ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa pagkatao ng babae sa ibang araw. Ang hindi niya alam, ang pangyayaring ito ang nagpasigla sa alaala ng ate. Sa sandaling iyon, nakilala na niya na ang babae ay kanyang kapatid. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Ate, bakit ka naging ganito? Hindi mo na ba ako nakikilala? Nang mamatay sina mama at papa, namatay ka na rin. Ayoko nang mabuhay, pero hindi ko hahayaang maging masaya ang Gunanan na yon. Kaya nag-aral ako ng medisina. Nagparetoke ako. Ngayong bumalik ako, nandito ako para mag-higanti. Pero hindi ko inaasahan na kontrolado ka pala niya. Kaya napilitan akong baguhin ang plano. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos. Hinayaan pa rin niya akong mabuhay. Gusto niyang makuha ang testamento ni Papa. Hindi natin siya maaaring hayaang magtagumpay. Ate, kailangan mong makipagtulungan sa plano ko. Hindi natin siya dapat hayaan. Ate, kailangan mong makipagtulungan sa plano ko. Sinasabi niya sa akin na dumating si Gunanan. Hindi ka rin naman mabuting tao. Pagdating mo, maraming nangyari sa bahay namin. Ang dami nang nangyari. Ikaw na salot. Asawa. Timugan. Bakit ka nandito? May nangyari ba sa'yo? Wala akong problema. Mag-ingat ka. Lahat ng ito. Isang pagsubok lang ito. Alam mo, marami ang na nagpapahalaga sa pamilya namin. Hindi ako kampante, kaya sinubukan ko siya. Dr. Juan, hindi mo ba ako pagsisisihan? Hindi. Peke. Kumuha lang ng isang bodyguard, nagpapanggap. Sige na. Ginoo. Pagod ka na rin. Bumalik ka na at magpahinga. Bumalik tayo sa bahay. Mahal. Sakit ng ulo ko. Medyo sumasakit. Pairan mo ako ng masahe ni Dr. Juan. Sige, sabay kay Dr. Juan sa likod ka na lang umupo. Pasensya na, Ginoo. Nasugatan ang kamay ko. Maaari bang humiga ka sa mga binti ko? Mas madali ang masahe nito. Sige na. Noong bata pa kami, itinuro ito sa amin ng ama. Mag-ingat, kaligtasan. Huwag kainin, ano? Ninang. Dumating na tayo. Bumaba na tayo. Pahintulutan din si Dr. Juan. Bumalik ka at ayusin ang sarili mo. Ninang. Babalik ako mamaya para imasahe ka. Mahal. Ayos ka na ba? Ang paraan ng masahe ni Dr. Juan, talagang magaling. Mahal ko. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Ayos lang iyon. Pero ang gamot, huwag pa rin kalimutan inumin. Huwag kumain ng gamot. Magpahinga ng mabuti.
Maaari niyang lagyan ng virus ang computer ko. Ang kakayahan ng hacker na ito, siguradong malakas. Si Juan Yan ay isang doktor. Dapat wala siyang kakayahan nito. Siyasatin mo, kung alin grupo ang umangkila ng hacker. Oo, Ginoo. Sinusubukan akong hamanin, posisyon ng Pangulo ng Samahan. Hindi ko siya palalampasin, Ginoo. Kaya ang pagkakautang ng kumpanya namin, dahil hindi natagpuan si issue. Kaya't palitan natin ang paraan. Narito ang 50 milyon na insurance sa aksidente. Maghanap ng pagkakataon para maging epektibo ito. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Tiyak na matatapos ang gawain. Pumunta ka na. Kailangan pa ng mas matalinong aso. Buti na lang nauna akong naglagay ng virus sa computer ni Gunanan. Nakapagtanim na ako ng virus doon. Kung hindi, mabubunyag tayo. Ginoong Gu, ito ang pinakabagong gamot. Kailangan pa nating malaman ang kalagayan ng medikal na tala ng ginang noon, at ang talaan ng gamot. Sige. Nandito lang. Tingnan mo. Mukhang si Ginang, Juan, ay talagang nagmamalasakit sa aking asawa. Siyempre, Ginoong Gu, ayaw ko ring mabaygo ka. Ginang, naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. Para sa iyo ang mga susunod na gamot. Ginang, gusto ko lang malaman, Dr. Juan, kung paano niya inihanda ang iyong gamot. Ganun ba? Sige na. Ginoong Gu, naiintindihan ko na ang sitwasyon. Ngayong gabi makakapagbigay ako ng pinakabagong gamot. Sa wakas ay nakilala ko na ang kapatid ko, Gunanan. Tiyak na papabayaran kita sa iyong ginawa. Dr. Juan, gusto mo bang kumain tayo ng sabay? Isa lang siyang doktor ng pamilya. Gusto rin ba niyang sumama sa mesa? Sige, sundin kita. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ngayon, may inihanda kaming sorpresa. Ano? Halika. Nahanap ko ang iyong nawawalang kapatid na babae. Ate. Kapatid na babae, ate. Hinahanap ka namin ng 10 taon. Hinahanap ka rin namin ng 12 taon. Nang mamatay ang mga magulang, ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Paano sila pinatay? Kung sasabihin ang katotohanan, makakatulong ito sa iyo na maalaala. Hindi na ako mahihirapan pa. Sila naging biktima ng mga tao na nagtatapon ng katawan sa disyerto. Salamat sa iyo na nakaligtas ako. Masamang tao. Bakit wala akong nangyari? Noong panahong iyon, ikaw ay nasa bingit ng kamatayan. Dinala kita sa bahay, at patuloy kong ginamo ka. Ang mga pumatay sa pamilya ng Ginoo, talagang mas mababa pa sa hayop. Liu Xuan. Naaalala mo ba? Wala. Nanen. Ang pumatay sa aking mga magulang, tiyak na parurusahan ng napakasakit, di ba? Ang mga ganitong hayop na mas mababa pa sa baboy at aso, dapat talagang parusahan ng napakasakit. Ate, ang pagkamatay ng mga magulang ay napakasakit. Ako, ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Noong araw na iniligtas mo ako, nasaktan ka pa. Anak na babae, magkasama na lang tayo. Hindi tama. Hindi siya kapatid ng asawa. Hindi siya kapatid ng ginang. Sabi ni Dr. Juan, kailangan mong mag-ingat sa iyong mga salita. Ginoong Gu, ikaw ay isang kilalang tao. Mag-ingat sa mga taong may masamang intensyon. Mga taong gustong makisawsaw sa kapangyarihan. Sige, sabihin mo, paano siya magiging peke? Mga kapatid na nagkita pagkatapos ng 10 taon. Ngunit walang luha sa mga mata, walang emosyon sa mukha. Alam niyang bibisitahin siya, ang kapatid na tila patay na. At naka-makeup pa, ng ganitong makapal na makeup. Ikaw ba talaga ang kapatid kong babae? Ako, kapatid mo akong babae. Ate, totoo talaga ako. Kung gayon, dahil ikaw ang kapatid ng ginang, mangyaring sabihin mo, kung paano mo siya natagpuan. At saka, sa mga taong ito, paano ka naman nabubuhay? Siya ang pinaghirapan ko. Hanapin. Dr. Juan, hindi ba? Ninyo ako pinagdududahan. Nag-aalala lang ako para sa ginang. Natatakot ang ginang na muling masaktan ng masamang tao, tungkol sa mga bagay ng pamilya ko. Huwag ka nang mag-alala, Dr. Juan. Talagang siya ang kapatid mo.
Tinulungan ko pa kayong gumawa ng pagsusuri, Ginoong Fu. Talagang ikaw ang kapatid ko, oo nga. Ikaw rin ay isang mapanukso. Gusto mong akitin ang asawa ko. Yushwan. Kapatids, sino ang nanakit sa'yo? Ito ba ay ang pumatay sa ating mga magulang? Nalilito ang ginang. Nagkakaroon ng pulikat. Dali, tulungan mo ang ginang pabalik sa kwarto. Ikaw ang mauuna at dalhin siya para magpagamot. Tingnan mo siya. Nanen. Pangasan mo siya. Sinabi mo lang na magpapanggap akong kapatid niyang babae. Hindi niya sinabi na aatakehin niya ako. Sa pagkakataong ito, isang aksidente lang ito. Kaya, nangako ka sa akin. Kapag natapos ko ang misyon, ikaw ay pakakasalan mo ako. Pero ginamit mo lang ako para pumatay. Isang piyesa lang ako. Siyempre, tutuparin ko ang aking pangako. Ngunit sa pamilya Gu, isa lamang ang pwedeng maging ginang. Gu. Naiintindihan mo. Naiintindihan. Kaya, ngayon, umupo ka, makipag-usap ka sa akin. Matagal na kitang hindi nakita, ate. Miss na kita. Pero pagkatapos nating mag-higanti, pwede mo akong makita kahit gaano katagal. Alam mo naman, kung gaano kaduda-duda si Gunanan. Nang huli kitang sinaktan, masakit pa ba? Hindi na masakit, ate, huwag kang mag-alala sa akin. Ayos na, kailangan ko na ring umalis. Sandali, Gunanan, muli na namang magkakaroon ng pagdududa. Ate, dapat mong tandaan, yung peking kapatid, tiyak na si Gunanan, ang nagpadala para patayin ka. Maging maingat ka, dahil kung ito ay isang pyesa. Tingnan natin, sino ang huling manlalaro ng chess. May plano ako. Pumunta ka sa impyerno. Agad na ibigay sa akin ang pwesto. Kamusta ang Ginoo? Nanen, siya iyon. Ginoong Gu, anong nangyari? Siya nga, nagtatago sa kwarto ni Ginang, Nin, at pinainit ako sa ilalim ng ilaw, ng isang oras. Tingnan mo ang mukha ko, Nanen, tinatay mo siya para sa akin. Sabihin mo, ano bang nangyayari dito? Bakit ka nandito sa kwarto ni Yushwan, at sinira ang mukha ni Yuking? Ako, talagang pumasok ako sa kwarto ng Ginang. Wan yan. Bakit ka na naman? Sneak na pumasok sa aking kwarto. Hindi mo ba naiisip na may masamang balak? Ito ay si Ginang. Hindi na naman malinaw ang isip. Nakalimutan na namang patayin ang infrared light. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Tubo. Talaga ba? Oo, Ginoo. Kapatid, bakit ka nandito sa kwarto ko? Nagsinungaling siya. Siya ang may kasalanan sa akin. Siya ang nagpasabog sa akin. At pinainit ako sa ilalim ng ilaw ng isang oras. Ganito lang ang mukha ko. Ako, nandito lang ako. Ikaw, mahal, siya. Anong tawag mo sa kanya? Asawa. Ako ang bayaw mo. Mag-ingat ka. Ginoo. Napaloko rin ako sa kanya. Huwag ka nang mag-isip pa. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makabawi sa katawan. Nanen. Talagang nagbabalik ang ganda. Sila ay magkaalyado. Tingnan mo, parang hindi sila magkasundo. Mukha bang magkaalyado sila? Kung gusto mong maging gaya ni Ginang, Gu, mag-isip ka ng mas mabuti. Bukas makikipag-usap ako kay Jilly tungkol sa pakikipagtulungan, kung makakapag-partner tayo sa League Group. Ang posisyon ng Pangulo ay magiging sa akin. Naiintindihan mo kung ano ang dapat gawin, di ba? Ayos lang iyon. Maglagay ka ng gamot sa mukha mo. Huwag mo akong biguin bukas.
Ginoong Gu. Tungkol sa plano ng pakikipagtulungan na ito, ikinalulungkot ko. Ginoong Lee. Ano man ay pwedeng pag-usapan. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari akong makipag-usap kay Ginoong Lee ng hiwalay. Ayos lang din. Madaling pag-usapan ang mga pribadong bagay. Ngunit Ginoong Gu, alam mo naman kung anong klaseng tao ako. Walang personal na interes. Ang kooperasyong ito. Ginoong Lee. Magkakilala na tayo ng gusto. Ang kontratang ito, ibigay mo na sa amin na lang. Ginoong Gu. Itong proyekto na mahigit 10 milyon, hindi mo naman aasahan na makukuha lang ng isang babae, di ba? Sinasabi mo ito, masyadong diretso. Ay nako, ang galing. Ginoong Gu. Hindi ka naman nagagalit dahil sa posisyon ng Pangulo, nagalit dahil sa kahihiyan, Zai Cheng. Wala kang pakialam dito, matagal na akong nasa posisyon ng Pangulo. Ano? Pwesto ng Pangulo, ikaw ang nararapat dito. Salamat, Ginoong Zai. Ngunit higit pa sa Ginoong Gu, ang aming sinseridad. Sino ang nagsabing wala kaming sinseridad? Ito ba ang asawa ni Ginoong Gu? Matagal nang nakahiga sa kama si Ginoong Gu. Hindi ko akalain na napakaganda. Ginoong Gu, nakalimutan mong dalhin ang iyong dokumento. Dadalahin ko ito sa iyo. Ano ang gusto mong gawin? Siyempre, para sa pwesto ni Ginang Gu, tumulong ka kay Jigo. Umakyat sa mataas na posisyon. Mas mabuti na huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag mag-alala. Tiyak na mas magaling ako kaysa sa mga walang silbi sa tabi ni Jigo. Mas lalo pang ikinagalak ni Ginoong Gu. Ginoong Lee, mas mabuti ang makita kaysa sa marinig. Alam mo na ako. Nagtatawa lang si Ginoong Lee. Ang pangalan mo ay kilalang kilala. Sino sa industriya ng negosyo sa Beijing ang hindi nakakakilala? Alam ko rin. Iwanan muna ang Gu Group. Pinakagusto mong makipagtulungan sa Zai Group. Hindi ko inakala na ganoon kakabuti ang pagkakaintindi ni Ginang Gu sa akin. Zai Group. Ang mga alok nila ay talagang napakaganda. Pero Ginoong Lee, kailangan mong mag-ingat. May gusto akong ipaalala sa'yo. Ang pondo ng Zai, katatapos lang. Dahil sa issue sa buwis, dinala ng pulis. Huwag kang magbula. Agad akong bigyan ng kopya ng ulat sa panganib ng Zai. Ginoong Lee, huwag mong talagang paniwalaan ang sinasabi ng dalawa. Ginoong Gu, bakit hindi tayo magpatuloy sa pag-usap tungkol sa kooperasyon? Ginoong Lee, hindi lang ikaw ang may ibang intensyon. Mga kumpanya na nakikipagtulungan, kami ay mayroon ding pangalawang kumpanya na nakikipagtulungan. Ngunit sa pagitan natin, parang may ilang hadlang. Ginoong Lee, hindi lang ikaw ang may ibang intensyon. Mga kumpanya na nakikipagtulungan, kami. Mayroon din kaming pangalawang kumpanya na nakikipagtulungan. Ngunit tila may kaunting distansya sa pagitan natin. Tingnan mo ang sinasabi mo, hindi pagkakaintindihan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Ganyan. Ngayong gabi maghahanda ako ng salo-salo para humingi ng tawad sa iyo. Hindi na kailangan ng tawad. Mas mabuting maging direkta. Dagdagan mo na lang ng 20%. 20%. Gusto niyo bang magtaas ng presyo? Ginoong Lee, tingnan mo ang sinabi mo. Kung sa tingin mo, hindi sulit ang presyo, kami naman ay makikipagtulungan na lang sa Emran Group. Sapagkat bilang pinakamatinding kalaban ninyo, mas interesado sila sa merkado ng Jiangbei, ngunit mas interesado sila, huwag. Pangako ko. Ngunit may isa akong kahilingan. Iyon ay agad na pumirma ng kontrata. Ay, magandang pakikipagtulungan. Ginoong Gu, may nakatago ka pang isang babae na parang Zoom. Sigurado akong siya ito. Siya na ba ang Ginang Gu? Hindi siya Ginang Gu. Si Ginang Gu ay kapatid ko, Lin Yuxuan. Ang iyong ate. Oo, anong nangyari? Kung ang binibining ito ay hindi si Ginang Gu. Gusto ko lang malaman kung maaari mo akong bigyan ng isang pagkakataon na mas makilala. Salamat sa pagmamahal ni Ginoong Lee. Ngunit, sa harap ni Ginoong Gu, kumuha ng tao ni Ginoong Gu, hindi maganda, di ba? Sa kabila ng lahat, si Ginang Gu ay matagal nang may sakit. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Ako ang tanging tao na malapit kay Ginoong Gu na nakakaalam sa kanyang mga damdamin. Ganun ba?
Kaya, hindi ko nakukunin ang kanyang pag-ibig. Ginoo Gu. Wan Yan, kahit na walang Ling Yuxuan, hindi ka pa rin mapapansin. Ginoo Gu, may gusto bang ganito sa'yo? Ginoo Gu. Ano bang sinasabi niya, Yu King? Matagal ka nang nandyan. Nababahala na ang ginang. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ba alam? Hindi mo pa rin naiintindihan. Madaling makuha ang kayamanan, ngunit mahirap makahanap ng mabuting tao. Gusto ko. Kapatid na babae, para sa akin, ipinakain mo ang sarili mong katawan sa tigre. Sulit ba? Nandito ka rin para tumawa sa akin. Hindi ko makita sino ang tunay mong banta. Ate, sa wakas, napansin mo na, si Wan Yan ang pinakagusto ni Gonanan na tao. Napansin mo rin, pareho lang tayo, mga piyesa ni Gonanan. Tingnan mo kung kailan si Gonanan, bakit siya naging ganito kalapit sa atin. Tingnan mo, kailan ba naging ganito kalapit si Gonanan sa atin. Ate, anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin. Ate, saan tayo pupunta? Palagi silang may lugar para sa kanilang lihim. Gusto kong malaman mo ang katotohanan. Sabi mo, kung tayo'y mag-aaway, mga kapatid, sino ang talagang makikinabang? Sila Gonanan at Wan Yan, ang mga asong iyon. Sa katawan ko, kaya ko pa, hanggang 1 taon o 2, wala naman kaming anak ni Gonanan. Pero gusto ko, pumasok ang pinakamalapit sa akin sa pamilya ko, hindi ibang tao. Alam mo na kung ano ang dapat gawin, di ba, ate? Kailangan kong makuha ang tiwala ni Gonanan para magustuhan niya ako. Para mapaniwala si Ling Yuking na isang banta ako. Sa ganitong paraan, hindi niya gagamitin si Ling Yuking para patayin ka. Kung ganun, mapanganib ka na. Huwag mag-alala, ayon sa aking plano. Siguradong mabibigo si Gonanan. At magiging kaiyahiya siya. Kapatid, ang ating plano sa paghihiganti, ngayon. Opisyal na, simulan. Ate, bakit mo ako dinala dito? Para makita mo, ang tunay na pagkatao ni Gonanan. Alamin kung sino talaga ang nagmamalasakit sa'yo. Ito ako, buhay na pinapangarap ko. Posisyon ni Ginang. Go, hindi mo ito kailangang gusto, ngunit ang posisyon ng pangalawang pangulo ng Lupon, tiyak na interesado ka rito. Ay. Siguradong interesado ka. Ano ang gusto mo ngayon? Sa wakas ay nalaman ko na kung ano ang gusto mo. Kung mapapaniwala ko siya na ako ay isang babaeng labis ang pagnanasa. At mapapaniwala siya na ako ay isang babaeng walang kapantay ang kasakiman. Bukas na ang handaan para sa mga produkto. Hindi siya magdududa. Bukas na ang pagtitipon ng mga produkto. Ang mga salita ng lalaki. Oo nga pala, ano ba talaga ang nangyayari kay Ling Yuking? Hindi naman siguro siya ang kapatid mong babae, di ba? Ano bang nangyayari kay Ling Yuking? Hindi naman siya tunay na kapatid mo, di ba? Ang tanga namang babaeng ito, hindi sapat ang tagumpay. Sobrang dami ng pagkatalo, hindi ko inasahan na mas matalino. Mapagmahal sa pamilya, papalayasin ko siya sa pamilya ko. Anong ginagawa ninyong dalawa? Mukhang mataas ang tingin sa sarili. Hindi ko inakala na isa rin siyang mukhang mataas ang prinsipyo. Ginoong Gu. Mang-akit kay Nanan. Ginoong Gu. Pinapagawa mo ako. Wala akong gana ngayon. Kapag nakuha ko na ang presidente ng Chamber of Commerce, wala akong gana ngayon. Naiintindihan. Maligayang pagdating sa lahat, seremony ng paghalili ng Pangulo. Ang seremonya ay opisyal nang magsisimula.
Inaanyayahan ng dating Pangulo na umakyat at magsalita. Mga Ginoo, ngayon ay inihahayag ng samahan ang bagong Pangulo. Ang resulta ng halalan ay nasa akin. Siya ang Pangulo ng aming group. Ginoong Gunanen, palakpakan po tayo. Binabati ko kayo. Salamat sa suporta ninyo kay Ginoo. Hayaan si Jigo maging bagong Pangulo ng Samahan ng Negosyo. Patuloy kong pamumunuan ang samahan upang lumago at lumakas. Hindi ko kayo bibigwin sa inyong mga inaasahan. Bilang karagdagan, ngayon, bukod sa mga bagay ng samahan, mayroon pa akong isang mahalagang bagay na iaanunsyo. Ang dating nawawalang anak na babae ng pamilya Lin, si Lin Yuki, ay natagpuan na ni Ginoong Gu. Ngayong araw, siya na rin ang aking asawa, at ang kanyang seremonya ng pagkilala bilang kamag-anak. Sa mga nakaraang taon, ako'y naligaw ng landas. Salamat kay Nan Bayaw, na nag-alaga sa aking kapatid na babae ng mabuti. Sa mga taong ito, ikaw ay nagdusa sa labas. Mula ngayon, tiyak na doble ang ibabalik ng aking kapatid sa iyo. Ano? Ang nawawalang pangalawang binibini ng pamilya Lin ay totoong natagpuan na. Matagal na siyang hindi makita. Bigla itong lumitaw. Baka naman ito ay peke. Nanan, hindi mo ba sinabi na gumawa ka ng lahat ng pagsusuri para sa akin at kay Yuki? Pakawalan mo na. Hindi na muling magdududa ang iba sa pagkakakilanlan ng kapatid kong babae. Tito Fu. Ipakita mo ang ulat ng DNA, ng ginang at ng kapatid niyang babae. Kapag formal nang nakumpirma, ang pagkakakilanlan ko, pagkatapos, ang mana ng pamilya Lin, ay magiging akin na. Binabati ko si Ginang Go at si Ginang Lin. Sandali, ito, ang ulat ng pagsusuri ng pagkakapareho. Paano nangyari ito? Hindi mo ba ito inayos? Hindi ako. Hindi ka nga aking kapatid na babae. Nandyan ka pa at niloloko mo ako. Nan-an. Hindi mo ba sinabi na sigurado ka? Siya na nga ang aking kapatid na babae, di ba? Yu Chuan. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ang babaeng ito ay may masamang balak. Talagang umaasa sa mga mayayaman. Nabiktima rin ako. Tutulungan kita. Hanapin ang kapatid mong babae. Wala akong. Sobrang mali naman. Tumahimik ka. May sapat na ebidensya. Ano pa ang idadahilan mo? Dalhin mo itong nagpapanggap na anak ng Lin. Dalhin mo ako sa ibaba. Huwag. Huwag. Bitawan mo ako. Nanen. Hindi rin siya kapatid kong babae. Nasaan ba talaga ang kapatid kong babae? Hindi siya. Pinatay ng mga iyon, di ba? Hindi naman, Yushwan. Walang problema, Yushwan. Tiyak na mahahanap natin ang tunay na Yuking. Kaya kung maglakad mag-isa. Siguradong ito ang babae. Para umangat, pinalitan ng ulat ng pagsusuri. Hayen, babae ka. Ikaw ba ang nagbago nito? Ulat ng pagsusuri. Ito ay ulat ng pagsusuri. Talagang may mga nagbago na. Ako'y nag-aayos lamang ng kalagayan. Tama nga, ikaw ang sumire sa aking plano. Ikaw, babae. Wala ka ng silbi. Mabilis ka nang itatapon ni Ginoong Gu. Anong meron ka para makipagtalo sa akin? Akala mo anong klaseng tao ka? Paano kaya gagawin ni Jigo? Talagang isusuko ako para sa'yo. Nasa kamay ko. May hawak na pinakapahalagahan ni Jigo. Pasensya na po. Ang seremonya ng pagkilala ngayong araw ay nagkaroon ng hindi inaasahan. Sisikapin kong mahanap ang tunay na binibining Lin-er. Kung kayo po ay may impormasyon, pakiusap ipaalam ninyo agad. Grupo ng Gu. Siyempre, may malaking gantimpala. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. May hawak akong impormasyon na labis na mahalaga kay Ginoong Gu. Kapag namatay na ang kanyang may sakit na asawa, ako na ang tanging ginang. Gu. Ito ay mismong sinabi ni Ginoong Gu. Ano? Hindi ako makapaniwala na sinabi ni Ginoong Gu iyon. Patayin mo. Patayin mo nga. Ginoong Gu, hindi mapatay. Kaya, nagpakapagod ka pa na magpanggap na kapatid ni Ginang Gu para pala magpakasal sa sariling bayaw mo. Ano ba ang alam mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang mana ng pamilya Lin? Sapat para punan ang kakulangan ng kumpanya ng Nanen. Ngunit, ngayon ay hindi ka na kapatid ni Lin Yushwan. Kaya, nalabas ka na.
Paano ako lalabas? Alam mo ba kung ilan ang mga lalaking sinuportahan ko dahil sa kanya? Ilan ang kasama ko? Ako lang ang tunay na misis ng pamilyang Go. Nanen. Paano mo ako magagawa ng ganito? Yung peking kapatid na babae ay ikaw. Sadyang hinanap mo, di ba? Hindi. Ako. Lahat ng ito ay peke. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala. Gunanin. Ikaw ay isang hayop. Gunanin. Matagal nang nalugi ang kumpanya ng ilang milyon. Bakit pa nila ako pinapapirma ng kontrata? Ginoong Lee. Sino ang nagsabing nalugi ang kumpanya ko? Kunti lang namang pondo, na nahihirapang umikot. Gusto pa akong lokohin. Buti na lang at naging maingat ako. Sinuri ko ang iyong kumpanya. Wala nang pag-asa ang pondo. Kung hindi, talo ka sa akin. Ginoong Lee. Kailangan talagang suriin ang Go Group. Mga utang at pagkakautang. Hindi tama. Hindi maaaring malaman ng iba. Lahat ito ay peke. Si Ginoong Go ay hindi makapagtaguyod ng lihim ng kumpanya. Hindi natin kayang ipagtanggol. Mukhang, isang walang laman na katawan na lang ang natira. Ginoong Go ay sadyang nagtago ng mga ari-arian. Malicious na panlilinlang sa pakikipagtulungan. Nagpa siya ang Lee Group. Pakikipagtulungan sa Gucci. Lahat ay pinansela. Isang buo ng kasinungalingan. Hindi dapat pagkatiwalaan ang sinasabi ng babaeng ito. Juan yan. Halika, halika, halika. Magbigay ka sa akin ng patoto. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang babaeng ito sa larawan. Siya ay kapatid na babae ng asawa ni Ginoong Go. Paano magagawa ni Ginoong Go ang mga ganitong bagay? Oo. Hindi ko kayang gawin ang ganitong bagay. Ay siya ang nagdisenyo. Siya ang nagpalit ng resulta ng pagsusuri. Siya at si Lin Yuking ang magkasamang nagdisenyo upang i-trap si Ginoong Go. Gusto nilang sirain ang reputasyon ni Ginoong Go. At saka, madali silang mapalitan. Ginoo. Tapat ako sa inyo. Palagi naman. Kung talagang tapat, tulungan niyo akong kilalanin. Kung hindi, Ginoo. Ginoo. Oo. At kung ako pa, ano ngayon? Sa mga nakaraang taon, pinagsilbihan kita ng buong puso. Anong gusto mo? Ipapagawa ko lahat para sa'yo. Pero ikaw, paulit-ulit, ipinapadala mo ang babaeng mahal ko, sa kama ng iba. Dahil sa babaeng ito, nagkanulo ka sa akin. Oo. Siya ang tanging babaeng mahal ko. Pero nahulog ako sa'yo. Nanen. Niloko nila ako. Ito ba hindi ang bayaw mo? Oo, bayaw. Bayaw. Niloko nila ako. Ikaw lang naman, yung babaeng socialite sa kumpanya ni Gunanen, na palaging nagpapakita. Sa mga nakaraang taon, di mabilang kung ilang tao ang nakasama mo. Nalaman ko na si Gunanen pa ang nagpasama sa kanyang biyenan niya para makipagtalik. Biyenan. Hindi, hindi nga. Hindi nga. Hindi ko siya kilala. Sinisiraan niya ako. Sir On. Gunanen, sasamahan kita. Ilang beses na tayong natulog. Sinabi mong gawin akong asawang bahay. Ngayon, nagiging ako na ang nag-iisip sa'yo. Si Gunanen ay natutulog. Sa sariling hipag. Nais pang patayin ang sariling asawa. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat na umiiral sa Jiangbei. Itinapahayag ko. Ang salo-salo ng Pangulo ay nakansela. Pipili ng ibang araw. Umalis na kayo. Huwag umalis. Huwag umalis. Ako ang Pangulo. Huwag umalis. Gunanen. May araw ka rin ngayon. Gunanen. Alam mo ba ang mga pagdurusa kong dinanas? Nahigit pa sa iyo ng daan-daang beses. Ito ay simula pa lamang. Maghanda kang tiisin ang apoy ng ating paghihiganti. Ako ang magiging presidente. Nanan. Ikaw. Matagal ko nang pinaplano ito, para maging presidente. Ikaw ang sumire sa lahat ng bagay ko. Hindi, wala akong ginawa. Paano ko naman magagawa yon? Bitawan, Ginoong Go. Huwag ganyan, magkakaroon ng problema. Juan yan. Hindi ko inasahan. Sa huli, ang kasama ko, ay ikaw. Siya ay isang sinungaling. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Dalhin mo ang taong ito sa ibang lugar. Oo, Ginoo, puso, Nanan. Ginoo, Ginang.
Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Huwag. Ayusin mo siya para sa akin. Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako niloko? Hindi ka pa ba nagsasawa? Sinasabi ko sa iyo, ako ang huling may-ari ng Gu family. Ang may-ari ng Gu family ay palaging si Gu Nanen. Sa mata ni Gu Nanen, tanging siya lamang ang mahalaga. Hindi mo pa ba napansin? Sa pagtitipon, may ginawa ba siyang kahit kaunting pagtatanggol sa iyo? Kayo. Talaga. Kung nais mo ng dignidad, pumili kang maglakad ng mag-isa. Huwag kumapit sa lalaki. Mas malaya ang ganitong pamumuhay. Ang ganitong lalaki, hindi mo siya matatalo. Maaari kang mawalan ng buhay kung hindi mag-iingat. Di ba ang gusto mo lang ay pera? Pwede kang makipag-cooperate sa akin. Paano ang pakikipagtulungan? Magpapadala ako ng kontak, makipag-ugnayan ka lang. Idagdag mo ito sa loob. Lahat ng ito ay mga nakalalasong gamot, at ang mga epekto ay nagkokontra sa isa't isa. Ikaw, wala ng oras. Nandito ako sa Jiangcheng, parang aso na nawalan ng tahanan. Hintayin mong mamatay siya. Kapag may pera na ako, maaari na kitang dalhin, papalayo at lilipad tayo. Ako, hindi ko kayang pumatay. Kailangan mong patayin siya, walang pera. Kahit saan tayo pumunta, parang nabubuhay na parang aso. Kapag may pera na, maaari na akong bumangon muli. Yung naninira sa akin, ipagkaloob mo silang yumuko sa lupa, humingi ng patawad sa akin. Bakit kailangan mong patayin ang misis, ibenta ang bilya, ibenta ang kumpanya, hindi tulad ng pera. Huwag kang makialam masyado. Kailangan mong gawin ito kahit na ayaw mo, kahit lang hindi mo gustong gawin. Nanen, mukhang hindi ka masaya. Narinig ko na ang boses mo mula sa labas. Narinig ko na. Nanen, ayos lang iyon. Kung hindi kayang maging pangulo, ay huwag nang maging pangulo. Kung nalugi ang negosyo, ay nalugi na. Mayroon pa tayong kaunting ipon. Sapat na iyon. Basta't magkasama pa rin tayo. Walang magiging problema. Walang anuman. Liu Xuan. Nabahala lang ako kanina tungkol sa iyong kalusugan. Kaya nakipagtalo ako kay Dr. Wan. Nang kaunti. Tamang-tama. Natapos na ang gamot. Ihanda mo ito para sa ginang. Dr. Wan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina, sa'yo? Ginoo. Huwag mag-alala. Hindi masakit. Sanay na ako. Sino? Pwede ko bang itanong, si Miss Lin po ba? Ako ang kanyang asawa. Kami ay isang law firm. May isang ari-arian na kailangang i-update ninyo. Ganito ang nangyari. Ang kliyente ay pumanaw 5 taon na ang nakalipas. Kaya tungkol sa ari-arian na ito, kailangan itong i-update tuwing 5 taon. Hindi pwedeng uminom. Anong nangyari? Hindi pwedeng uminom. Anong nangyari? Masyadong mainit ang gamot. Walang anuman. Pinaalam ko kay Dr. Wan. Magpapakulo pa ako ng isa. Ihahain ko ulit sa'yo. Sige. Salamat sa pagtulong mo. Pumunta ka na muna. Bukas dadalhin ko na ang testamento.
Bukas. Dadalo ang abogado na dala ang testamento. Akala ko'y nagbago na ang iyong konsensya. Ngunit hindi ko inasahan na may halaga pa ang ginang. Ngunit ang pamana na ito ay pag-aari ng dalawang magkapatid na magkasama. Ang kapatid ng ginang ay walang balita sa loob ng 12 taon. Hindi mo ba alam na walang balita sa loob ng 4 na taon, maaaring ituring na siyang patay? Kaya, Ginoo Go, maaaring ipamana ang ari-arian sa kanyang asawa. Paano ko nakalimutan ng bagay na to? Ikaw pa rin ang pinakamatalino. Gunanen. Namatay ang tao dahil sa yaman. Kailangan mong mag-ingat. Totoong may 70 milyon. Hindi lang iyon, mas higit pa sa 70 milyon. Pakiusap, ipakita ang iyong ID, Ginang Lin. I verify ang fingerprint. Abogado Wang. Kailan tayo makakapagmana ng ari-arian? Ngayon ay dumaan lang kami para ay update ang testamento. Bagamat sinasabi na ang ari-arian ay sabay na mamanahin ng magkapatid, ngunit kung may isang namatay, hindi ba agad makakapagmana ang aking asawa, hindi ba? Buhay pa si Ginang Lin Yuking. Ano? Iyon nga si Ginang Lin Yuking. Pinapapunta ako rito para ituwid ang testamento, at sinabi pa niya, kailangan nilang magkasama tuwing taon, para maipasa ang pamana. Lin. Buhay pa si Lin Yuking. Ginoo Gu, hindi ka naniniwala, nasaan siya ngayon? Itago mo. Nasaan ang telepono niya? Itago din. Maaari mo bang tulungan akong magpadala ng mensahe? Sabihin mo na ang kanyang kapatid na babae at buwis na lalaki ay sadyang naminis siya ngayon. Sinabi sa akin ni Ginang Lin na mayroon lamang siyang kapatid na babae, walang bayaw, maliban kung ang bayaw ay maliban kung ang bayaw ay namatay na, makakakuha ng lahat ng mana ang kapatid na babae. Kailangan mo ba akong si Lin Yuking ay patay na, hindi ba? Bakit ganito kasigurado, Ginoong Gu? Kung hindi namatay si Lin Yuking, bakit siya hindi nagpapakita? Ang ulat na ito ay nilagdaan mismo ni Ginang Lin Yuking. Ito ay kanyang pinirmahan. Sa loob nito ay malinaw na binanggit. Mula ngayon, bawat taon, dapat lumitaw kasama ang kapatid na babae para maging epektibo ang testamento. Kung hindi, testamento ay mawawalan ng bisa. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ginoong Go, ganito, kasing sabi ng Ginoo Lin. Ano ang sinabi niya? Mas mabuti pang huwag mo nang malaman. Sabihin mo, sinabi ni Ginoo Lin, huwag mong galitin si Gunanan. Kapag nagalit siya, parang isang baliw na aso. Ginoong Gu. May dalang law enforcement device ang katrabaho ko. Sinaktan ang abogado. Ginoong Gu, isipin mo ang mga magiging resulta. Nanen. Anong nangyari sa'yo? Sabi ng abogado, buhay pa ang kapatid ko. Anong nangyari? Hindi ka ba masaya? Masaya. Sobrang masaya. Ano pa ang sinabi niya? Sabi ni Ginang Lin, ang mga nangyari noon, lahat ay isasauli sa iyo. Ginoong Gu, ano ang kinakatakutan mo? Ikaw na ba si Lin Yuking? Pindutin ang fingerprint. Nanen, huwag kang magbiro, pindutin. Ang itsura mo habang nagbabaluktot. Napaka-bobo. Pindutin. Gang Presidente, hanggang kailan ka magpapahirap? Huwag mo na akong paulit ng pangatlong beses. Pindutin. Sige. Pindutin ko na. Anong nangyayari? Gang, Pangulo, ngayon, hindi ka na magdududa sa akin, di ba, ate? Kailangan nating gamitin ang lihim para mapigilan si Gunanan. Kung hindi, talagang papatayin ka niya. Nakababatang kapatid, ito ay sulfuric acid. Ayaw kong masaktan ka. Nakakatandang kapatid, para sa paghihiganti, sirain ang mga fingerprint, sulit.
Nagawa na ang lahat. Umalis na tayo muna. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Ginoong Gu, kami ay mga tao ni Miss Lin. Ang pera ko. Ito ang pera ko. Tatay, nanay, malapit na akong gumanti para sa inyo. Bakit ganitong oras dumating si Ginoong Gu? Mayroon bang anuman? Si Dr. Wan dati, hindi ba't gusto ako? Binibigay ko na sa iyo ang pagkakataong ito. Mukhang lasing pa rin si Ginoong Gu. Bakit? Wala ba akong pera? Naiinis ka ba? Mukhang alam pa rin ni Ginoong Gu ang kanyang kalagayan. Mayroon pa akong ibang ari-arian, ginto, futures. Kaya maghihintay ako kay Ginoong Gu. Kahit ganito ako ngayon, hindi mo ito maitatanggi. Hindi ba natatakot si Ginoong Gu na malaman ng kanyang asawa at ng kapatid ng kanyang asawa? Gunanen, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ikaw nga si Lin Yuking. May bagong sugat ka sa daliri. Pagkatapos bang i-update ang testamento? Sadyang sinira mo ang fingerprint mo. Ang talino ni Ginoong Gu. Hindi na nakapagtataka. Dr. Wan. Simula nang dumating ka, malaki ang naging pagbabago sa paligid ko. Hindi ko alintana kung ikaw ay si Lin Yuking. Bakit? Natakot ka ba? Lin Yuking. Huwag ka nang magpanggap. Mayroon ka pa bang huling salita na nais mong sabihin? Lin Yuking. Lin Yuking. Ikaw ba talaga iyon? Nasaan ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Gusto kong makipagpalitan sa'yo. Anong palitan? Alam kong kinulong mo, ang kapatid kong babae. Palayain mo siya. Bibigyan kita ng bagong testamento. Lahat ay para sa iyo. Napakabait mo naman. Hindi ako katulad ng iba, na nagbabalik ng kabutihan sa kasamaan. Mas masamang pa sa hayop. Ano ang gusto mong ipagpalit? Alam kong hindi mo ako pinaniniwalaan. Personal kong dadalhin ang testamento. Ipinadala mo ang kapatid kong babae, palabas ng tahanan ng Gu. Mag-aayos ako ng sasakyan na naghihintay. Ihahatid ang kapatid sa sasakyan. Ang mana ay para sa iyo. Isa pa. Paalisin mo ang taong nakamaskara. Wala rin akong anumang panganib. Sige, kailan? Mas mabuti ng maaga kaysa huli. Bukas ng tanghali, alas 12. Sige. Dr. Wan. Nauna, nagkamali ako sa pag-unawa sa iyo. Bukas, dadalhin kita para manood ng magandang palabas. Ang mga bagay na inatasan mo sa akin, ay nagawa ko na. Salamat. Pinapagawa ni Gunanen sa akin na magpanggap bilang Lin Yuking. Pinapapagawa mo rin akong magpanggap bilang Lin Yuking. Talagang nakakatawa. Ngayon, kailangan ko nang umalis sa lungsod na ito. Dalhin mo ang perang ito at umalis ka na. Napakasama ng mga alaala dito. Narinig ko na makikipagtransaksyon ka kay gumagawa ng transaksyon si Gunanen. Mag-ingat kayo. Isa siyang baliw. Salamat. Gusto naming subukan. Gunanen, ang Lin Yuking na palagi mong iniisip, ay bumalik na. Talagang kailangan ng isa katuparan ang planong ito. Saan ba siya nagtago sa loob ng maraming taon? Hinahanap ko siya ng 12 taon. Wala pa ring nakikita. Noong mga panahong iyon, wala tayong ebidensya laban sa kanya. Kailangan nating makuha ang kanyang mga ebidensya ng krimen. Kailangan lang nating lumapit sa kanya. Kaya lang ito ay ganap na. Siyang may padala sa bilangguan. Para matagal na tayong hindi nagkita. Nag-aalala si Kuya. Halika. Hayaan mong tingnan ni Kuya. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Huwag mong insultuhan ang salitang bayaw.
Nasa akin pa rin ang sisi, ha? Ilang taon na ang lumipas. Hindi mo pa rin ba maiiwanan? Pumatay ng mga magulang, tapos pinapayuhan pang sumuko. Ayos. Kung ganun, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Sige, simulan na natin. Nasaan ang testamento? Nasaan ang ate ko? Nasaan ang ate? Nasaan ang ate ko? Narito ka na. Aking teritoryo ang tahanan ng pamilya. Anong karapatan mo para makipag-usap ng kondisyon sa akin? Kailangan kong makita ang testamento muna. Kailangan kong makita ang kapatid kong babae muna. Kailangan kong makita ang kapatid kong babae muna. Sige. Kapatid, magbigay daan ka. Tatay Fu. Ate. Ano ang ginawa mo sa ate ko? Huwag kang mag-alala. Ilan lang itong mga pampakalma. Pagkalipas ng ilang oras, majay gising na ang ate mo. Ikaw, sige na. Pwede mo na ba akong bigyan ng testamento? Minsan talaga humahanga ako. Ano ba talaga ang iniisip ninyo? Halos 100 milyon na proyekto ito. Ibinigay mo lang sa iba. Kailangan mo lang pumirma doon. At tapos na. Ginang, Lin, dito, huling kumpirmahin namin sa iyo. Tiyakin mo, pagkatapos mong pirmahan ang dokumentong ito, ang lahat ng ari-arian, na naiwan ng iyong ama na si Lin Xianghe, na nagkakahalaga ng 9,700,000, ay mapapasa kamay ni Ginoong Gu. Oo. Ginoong Gu, pagkatapos mapirmahan ang dokumento dito, 79 na milyon, ay ililipat sa iyong account. Nakatanggap ka na ng pera, pupunta na ako sa aking kapatid na babae, sandali lang. Bakit? Nagbago ka na naman ng isip, wala pang pumasok na pera. Uminom ka muna ng isa pang tasa ng tsaa. Gunanin. Pumasok na ang pera. Maaari na ba akong umalis ngayon? Huwag kang magmadali, Ginang. Lin, gagawin ko ang gusto mo, at makasama ang iyong kapatid na babae. Bago ito, kailangan kong ipakilala sa iyo ang isang matagal ng kaibigan, si Tio Fu. Ano ba ang katayuan niya bilang kaibigan? Siyempre, siya ay isang kaibigan. 12 taon na ang nakalipas. Siya ang pumatay sa iyong mga magulang. Siya rin ang nagpasugat sa iyong kapatid na babae. Ano? Kapatid kong babae. Hindi mo na kailangang tawagan ang iyong mga tauhan. Wala nang kailangan. Magaling si Uncle Fu. Sigurado akong naayos na niya iyon. Sobrang mababa mo naman. Abigay ko na sa iyo ang pera ko. Akit hindi mo pa kami pinapalaya. Ayun ng kapatid mo ay buhay. Big sabihin, sa mundo, ay mga tao pang nakakaalam ng aking nakaraan. Lamang katotohanan na pumatay ako. AKA mapatawad ko ba kayo? Ikaw. Tatay Fu. Dalhin mo ang tao dito. Para makasama si Ginang, Lin. Pasensya na, sundin ko lang ang utos ni Ginang, Lin. Sino ka? Dalhin mo ang tao dito. Magsama kay Ginang, Lin. Pasensya na, nakikinig lang ako sa utos ni Ginang, Lin. Sino ka? Gunanin Gunanin. Akala mo hindi ko alam. Ang amoy na ito, napakakilala. Dr. Wan. Salamat, Tio Fu. Salamat sa iyong pagsusumikap. Ang lasa na ito ay si Tio Fu. Siya pala ang nakamaskara. Noong panahon na iyon sa tuktok ng bundok, alam ko na si Tio Fu ay ang nakamaskara noon. Napakadali niyang. Ipasa mo sa akin si ate. Noong bago kami sumakay, nakapag-control na ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ginoo Fuck. Nasa kulungan siya. Kasama kang haharapin ang natitirang buhay mo. Natutunan mong masama. Tatay Fu ay mananatili sa bilangguan. Kasama mo sa natitirang bahagi ng buhay mo. Natutunan mong maging masama. Ganitong kasuklam-suklam na paraan. Hindi ito ang iyong estilo. Mabait.
Makinig ka sa sinasabi ng bayaw. Burahin mo ang mga recording sa phone mo. Matutugunan ni kuya ang lahat ng hiling mo. Anumang nais mo. Kawalang hastuhan. Noong nakaraan, ginamit mo ang damdamin ng tatay ko. Inampon ka ng 15 taon. Pero para lang sa pera, pinatay mo ang buong pamilya namin. Pagdating sa pagiging mabagsik, sino pa ba ang makakatalo sa'yo? Ikaw lang ba ang pwedeng magplano laban sa iba, sa mundong ito? Wala pang ganito, na hindi patas na laro. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, para sa iyong buhay. Isang paraan ng pasasalamat, sa buong pamilya mo na nag-alaga sa akin ng 12 taon, na kabutihan, ngunit, kailangan mong iwanan ang cellphone. Kung iiwan ko ang cellphone, makakaalis pa ba ako? Ganito ba ang estilo ni Ginoong Go na pabago-bago? Marami na akong naranasan dito. Pero wala kang ibang pagpipilian. Kahit na hindi mo iwanan ang cellphone mo, sa tingin mo, makakalabas ka ba sa pintuang ito? Sino ang nagsabing kailangan kong lumabas dito? Ano ang gusto mong mangyari? Ano ang gusto kong mangyari? Dapat alam mo na. Simula ng 9 na taon na, nang patayin mo ang aking mga magulang. Isa lamang ang laman ng puso ko. At iyon ay, gusto kitang mamatay. Ginoong Go, kailan ka naging ganito kadaling lokohin? Naghahanap ka ba sa akin? Gunanen, saan ka ba nakatingin? Bakit ka nagmamadali? Sasabihin ko sa iyo, pag naipadala na ang recording na ito, hindi magtatagal. Alam ng buong internet. Ikaw, Gunanen, ay may pusong asong ulon, isang mamamatay tao na walang utang na loob. Ayos. Magaling. Pinagalitan mo ako. Hindi ako kailanman pumapatay ng kusa. Ikaw, ang nag-iisang taong pinatay ko. Ngayon, isa-isang hihiwin kita. Tapos ang mga pira-pirasong buto mo, dalhin mo yan para pakainin ng aso. Sige. Dito lang ako tatayo. Tingnan mo kung kaya mo akong patayin. 3. 2. 3. 2. Kailan mo ako nilason? Ginoong Go, hulaan mo. Ako to. Masyado kitang minura. Huwag kang mag-alala. Hindi kita basta-basta papayag ang mamatay. Malapit na ang pulis dito. Ipapasa kanya sa parusang nararapat sa'yo. Mama at Papa. Ako at ang ate. Sa wakas ay nakabawi kami para sa inyo. Patawad, Mama at Papa. Maraming taon akong nawala ang alaala, at pinasan ng kapatid kong babae, ang galit na tumagal ng 12 taon. Hindi ako naging isang karapat-dapat na ate, ngunit mula ngayon, aalagaan ko ng mabuti ang kapatid na babae. Ate, ang pangalawang buhay ko ay ibinigay mo. Ikaw ay palaging isang karapat-dapat na ate. Noon ay, ngayon din.